South Sudan, papahirapan daw ni LeBron James at Kevin Durant. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Matapos nga mga tropa ang dominant win ng USA laban sa team ng Serbia para sa kanilang first game matchup sa Paris Olympics. Naging madali nga po para sa Team USA na makuha ang panalo matapos matambakan nila ng 26 points ang team ng Serbia. Lahat ng player na ipinasok ni Coach Steve Kerr ay gumawa ng puntos puwera lang kina Jason Tatum at Tyrese Haliburton na parehas walang nakuhang minuto, na siyang naging isa sa highlights ng Team USA laban sa Serbia ang hindi pagpapalaro kay Jason Tatum, dahil alam naman natin na isa si Jason Tatum sa top player ng NBA. Sa nagdaang season, kabilang nga po ito sa All-NBA First Team, kaya naman malaking pangiinsulto daw ang ginawang pagbangko dito ni Steve Kerr, lalo't ang teammate ni Tatum sa Boston na si Derek White ay nabigyan ng minuto. Naging malaking faktor daw sa pagbangko kay Tatum ay dahil kay Kevin Durant na siyang naglaro kanina matapos ma-miss ang mga tune-up game ng Team USA. Hindi naman binigo ni KD ang Team USA dahil ipinakita nito ang kanyang pagiging scoring machine at gumawa ng 23 points leading sa Team USA. Pero ang bumuhat sa Team USA talaga para makuha ang panalo ay walang iba kundi si LeBron James, na gumawa ng almost triple-double with 21 points, 7 rebounds at 9 assists. At after ng game, sinabi nga ni LBJ na kailangan daw nilang mas maging maingat sa pag-commit ng turnover, dahil may ilang careless turnover daw silang nagawa kanina na sana ay mas makakapagbigay sa kanila ng dagdag possession offensively. Dagdag pa ni LBJ, mas magiging better daw sila sa Miyerkules kung saan makakalaban nila ang team ng South Sudan. Gaya nga po ng Team USA, 1-0 na nga rin po ang record ng Team South Sudan matapos na talunin nila ang Puerto Rico noong linggo sa score na 90-79. Nagkaharap na nga po ang Team USA at South Sudan noong kanilang tune-up game bago ang Paris Olympics, kung saan ito ang naging pinakamahirap na laban ng Team USA sa kanilang 5 exhibition game. Dahil muntik pa silang matalo dahil 1 puntos lang ang kanilang naging lamang. Kung di nag-take over mode si LBJ sa 4th quarter, siguradong natalo ang Team USA sa South Sudan. Malaking faktor kaya nahihirapan ang Team USA noong laban nila sa South Sudan ay dahil sa suribol sa 3 ang nasabing team. Kaya ito dapat ang mapigilan ng Team USA sa darating nilang laro. Sino sa tingin nyo mga tropa ang makakakuha ng 2.0 record sa game nila mga tropa? Team USA ba o team ng South Sudan?